Paglubog ng MV Tricia Kirsten 3 sa Baluk-Baluk Island sa Basilan, iniimbestigahan sa kamera. Bilang ng mga nakaligtas mula sa lumubog na MV Tricia Kirsten 3 ibinaba sa 293 matapos ang isinagawang beripikasyon ng mga otoridad. Mga nasawi sa trahedya pumalo na sa 52. Isa pang warrant of arrest, inisyu ng korte laban sa negosyanteng si Atong Ang hinggil sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Mga hakbang laban sa muling pag-usbong ng isabong mas paiigtingin pa ng Philippine National Police. Department of Public Works and Highways muling nagdaos ng Campus Job Fair. At Dawson's Creek actor na si James Van Der Beek pumanaw na matapos ang pakikipaglaban sa sakit na colorectal cancer. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, February 12, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Nagsasagawa ngayon ang pagdinig ang House Committee on Transportation sa nangyaring paglubog ng MV Tricia Kirsten 3 sa Basilan. Inibitahan sa pagdinig ngayong araw ang ilang kinatawan ng Department of Transportation, Maritime Industry Authority at ilang survivor sa trahedya. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz, live. Rosalie, ano na ang napag-usapan sa pagdinig ng House Transportation Panel kaugnay ng paglubog ng MV Tricia Kirsten 3? Ella, ngayong araw ang unang pagkakataon na magsagawa ng deliberasyon yung House Committee on Transportation kaugnay nitong paglubog ng MV Tricia Kirsten 3 sa Basilan noong January 26, 2026. Kasunod nga yan ang panawagan ng ilang Mindanao lawmakers sa Kongreso na magsagawa ng investigasyon kaugnay sa trahedyang ito kung saan 52 tao ang nasawi. Isang araw din ito matapos i-rekomenda ng Department of Transportation sa Maritime Industry Authority o Marina ang paghahain ng administrative cases laban sa Allison Shipping Lines na may-ari ng lumubog na barko. Bago naman mag-interpellate o magtanong ang House Transportation Committee members, nagsagawa muna ng pagbabalik tanaw sa nangyari ang legal counsel ng mga nakaligtas sa lumubog na barko. Gayon din ang mga kinatawan ng DOTR, Philippine Coast Guard, Marina, gayon din ang Pag-asa. Ayon sa PCG, mayroon silang isang tauhan na nasawi dahil sa insidente. 6 naman sa kanilang mga tauhan ang sinuspinde o nirelieve na sa pwesto, partikular na yung mga may kaugnayan sa inspeksyon sa vessel. Apela naman ni Sulu Vice Governor Abdusa Kurtan, wag nang bigyan ng lisensya ang Allison Shipping Lines para wag nang makabiyahe pa sa probinsya ng Sulu. Hindi naman nakadalo sa pagdinig si Zamboanga City Mayor Kaimer Adan Olaso na na-issue na meron umanong conflict of interest sa Allison Shipping Lines na nagmamay-ari sa lumubog na sea vessel. Pero sa pamamagitan ng pahayag na binasa ng kanyang kinatawan sa House Committee, iginiit nitong wala itong ownership o shareholder interest sa Allison Shipping Lines. Ito ay bagaman ang kanyang asawa umano ay shareholder ng kumpanya. Wala namang owner o may-ari ng Allison Shipping Lines ang dumalo sa pagdinig ng Kamara at tanging kinatawan lamang ang pinadala. Ayon din sa Allison Shipping Lines, 21 milyong piso na yung halaga ng tulong pinansyal na naipaabot ng kumpanya sa mga biktima ng trahedya. Sa kasalukuyan, nag-uumpisa na ang interpellation o pagtatanong ng mga House Committee on Transportation members sa mga kinatawan ng ahensya ng pamahalaan, ganun doon ng Allison Shipping Lines at mga survivor dito sa trahedya. Balik sa iyo, Ella. Alright, maraming salamat, Rosalie Coz.
Naglabas ng panibagong datos ang Philippine Coast Guard kaugnay ng 2 linggong investigasyon sa paglubog ng MV Tricia Kirsten 3 sa karagatang malapit sa Balok-Balok Island sa Basilan. Ayon kay PCG spokesperson Captain Noemi Cayabyab, naibaba sa 293 ang bilang ng mga nakaligtas matapos ang masusing verifikasyon sa passenger manifest, kabilang ang mga hindi nakalistang survivor at mga crew. Umakyat naman sa 52 ang kumpirmadong nasawi matapos ma-recover ang isa pang bangkay, habang 6 na katawan ang hindi pa nakikilala at hindi muna ibinabawa sa talaan ng mga nawawala. Sa ngayon, 27 ang patuloy pang hinahanap, kaya ang kabuang bilang ng mga sakay ng barko ay nasa 372 na binubuo ng survivors, fatalities at mga nawawalang pasahero. Nagpapatuloy pa ang investigasyon at underwater operations ng PCG sa lugar kung saan lumubog ang MV Tricia Kirsten 3. Una nang inanunsyo ng Department of Transportation kahapon na magsasampa ito ng kaso laban sa Allison Shipping Lines at ilang tauhan ng Marina at PCG kaugnay ng umano'y mga paglabag at kapabayaan na nauwi sa trahedya. Inirekomenda ng Senado sa Department of Transportation na sampahan ng criminal charges ang may-ari ng MV Tricia Kirsten 3 na lumubog noong January 26. Ayon kay Senate Committee on Public Services Chairperson Raffy Tulfo, may kapabayaan ang may-ari sa paglubog ng barko na nagresulta sa pagkamatay ng 52 sakay nito. Tugon ito ng senador sa inihayag ni DOTR Assistant Secretary Manuel Cabot-Chan III na sasampahan lang ng kasong administratibo ang may-ari ng MV Tricia Kirsten 3. Giit ng chairman ng komite, may pananagutan ito sa pagpapahintulot na bumiyahe ang barko kahit 31 years old na ang naturan sa sakyang pandagat, gayong ang pinapayagan lang ay hanggang 30 taon. Naglabas ng panibagong warrant of arrest ang Regional Trial Court Branch 29 sa San Pablo, Laguna laban sa negosyanteng si Charlie Atong Ang at 5 pang akusado kaugnay ng kaso ng mga nawawalang sabungero. Kasong kidnapping at serious illegal detention na kapwa itinuturing na non-bailable offenses ang isinampa ng korte laban sa mga akusado. Bukod kay Ang, kasama din sa mga patuloy na pinaghahanap sina Ryan J. Orapa, Alfredo Uy Andres, Philip Simborio Almendilla, Joey Natanawan Encarnacion at Aaron Ezra Lagahit Kabilyan. Nauna nang naglabas ng magkahiwalay na warrant ang mga korte sa Santa Cruz, Laguna at Lipa, Batangas matapos ireklamo ng mga pamilya ang pagkawala ng 34 na sabungero noong 2021 hanggang 2022. Mas paiigtingin pa ng mga Philippine National Police ang mga hakbang na kanilang ginagawa laban sa muling pag-usbong ng mga iligal na online cockfighting o isabong sa bansa. Nauna nang ipinagbawal ang operasyon ng isabong sa bansa. Subalit patuloy pa rin itong binabantayan ng PNP dahil sa mga palihim na operasyon online. Mula sa Camp Crame, may report si Leia Ilagan live. Leia, papaano pa paiigtingin ng PNP ang mga hakbang na kanilang ginagawa kontra isabong? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Inatasan na ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga police commander sa lungsod at munisipalidad na tumulong sa anti-cybercrime group sa pagpapabantay at pangangalap ng intelligence report sa ugnay ng pinagmumulan ng mga live feed na isabong sa kanilang nasasakupan. Partikular na inatasan ni Chief PNP ang mga unit na matunton ang mga live stream. Tukuyin ang mga operator na gumagamit ng sophisticadong network ng VPN at offshore at mangalap ng sapat na intelligence report para masuportahan ang magkakaugnay na cyber at counter operations. Bukod sa pagpapatigil ng mga site na ginagamit para sa isabong, sinabi ni General Nartates na nakatuon din sila sa pagtutok ng mga financier at operator ng mga online illegal gambling platforms. Nanawagan din siya sa publiko, lalo sa mga netizens na makiisa sa kampanya
sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon kaugnay sa operasyon ng isabong sa bansa. Kasabay niyan, Ella, mahigpit din ang babala ng PNP sa lahat ng tauhan nito na huwag masangkot sa ganitong uri ng iligal na aktibidad sa anumang paraan. Ella? Maraming salamat, Leia Ilagan. Tumanggap ng mga bagong sasakyan ng Philippine National Police kabilang ang 2 rapid response boats at 30 motorsiklo. Ito ay mula sa pribadong kumpanya ng sigarilyo. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., napapanahon ng donasyon lalo na at pinagtutuunan nila ng pansin ngayon ang kampanya laban sa iligal na sigarilyo. Dagdag pa ni General Nartates, ang rapid response boat ay makatutulong sa maritime patrol habang ang mga motorsiklo naman ay gagamitin umano ng PNP sa anti-illicit tobacco operations. Inilunsad ng Light Rail Manila Corporation ang Project PWD na magbibigay ng oportunidad sa persons with special needs bilang mga station service aides sa mga istasyon ng LRT Line 1. Sa ilalim ng programa, magsisilbi silang ambulant ticket sellers upang makatulong na mabawasan ng pila at mapabilis ang biyahe lalo na tuwing rush hour. Layunin ng programa na palawakin ang pantay na oportunidad maging sa mga Pilipinong may kapansanan habang pinapahusay ang serbisyo sa mga pasahero. Formal itong naisakatuparan matapos ang kasunduan ng LRMC at ng Manila City Government para sa part-time na trabaho na 4 na oras kada araw sa loob ng mas mababa sa 5 buwan. Inaayos na ng Meralco ang poste ng kuryente na nabangga ng isang truck kaninang umaga sa bahagi ng Ortigas Avenue sa Pasig City. Sa ngayon ay kumikilos na ang mga crew ng Meralco upang mapalitan ang nasirang poste at agad na maibalik ang serbisyo ng kuryente sa mga naapektuhang residente. Base sa paunang report, sinasabing nasa 300 mga residente ang nawalan ng kuryente sa insidente. Wala namang naiulat na nasawi sa pangyayari habang nagtamo ng minor injuries ang driver ng truck. Minomonitor ng Department of Foreign Affairs ang sitwasyon sa Canada kung mayroong mga Pilipinong naapektuhan ng mass shooting. Ayon sa Konsulado ng Pilipinas sa Vancouver, patuloy silang nangangalap ng impormasyon kung may mga Pilipinong apektado. Batay sa ulat ng Philippine Consulate, nakatanggap sila ng report na mayroong shooting incident sa Tumbler Ridge, BC, kung saan 10 ang nasawi habang 25 naman ang nagtamo ng injury. Itutuloy mamayang hapon ng Department of Justice ang preliminary investigation sa reklamong plunder laban kina dating Senator Bong Revilla Jr., Senator Jinggoy Estrada at dating Department of Public Works and Highway Secretary Monoan. Para sa detalye, may report si Dante Amento live. Dante, ano yung inaasahang mangyayari mamaya sa preliminary investigation? Magandang tanghali, aga sa nakuha nating impormasyon, ay inaasahan nating susumite ng mga karagdagang dokumento o ebidensya ang National Bureau of Investigation o NBI na siyang nagsampa ng reklamo laban sa mga respondent. Bibigyan din ang mga respondent o mga inireklamo ng kopya ng dokumento. Ayon kay Department pa, maghahain ng counter affidavits ang respondent sa reklamong plunder. Partikular sina Senador Jinggoy Estrada, dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bunuan at iba pang district official ng DPWH. Hindi naman anya sila obligadong dumalo sa investigasyon. Pero sa dating Senador Bong Revilla ay inaasahang maghahain ng kanyang counter affidavit matapos na humingi ng extension noong nakaraang preliminary investigation. Noong unang setting ng investigasyon ay hindi rin dumating ang mga respondent kundi ang kanila lamang mga abogado. Bukod kina Revilla, Estrada at Bunuan, naharap din si dating Representative Zaldico sa reklamong plunder dito sa DOJ. Yun namang aga yung reklamo naman laban kay dating Ako Bicol Representative Zaldico ay submitted for resolution na hindi justice matapos na hindi nagpakita
kahit magpadala man lamang ng abogado si dating Congressman Zaldico dito sa DOJ. Kaya sa ngayon ay hihintay na lamang natin kung siya ba ay kakasuhan o hindi ng DOJ. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Idineklara ng Sandigan Bayan na fugitive from justice o isang pugante si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Sa resolusyong inilabas ng Sandigan Bayan 6th Division nitong February 3, pinagbigyan nito ang urgent ex parte motion ng prosekusyon ngunit tinanggihan i-expunge o tanggalin ang mga record at papeles ng abogado ng dating mambabatas. Pinayagan rin ang kampo ni Ko na makapagpa-photocopy ng buong records ng kaso. Dahil pugante na si Ko, hindi siya po pwedeng humingi ng relief o tulong sa korte, hindi rin siya bibigyan ng notices o updates at hindi rin po pwedeng sumali sa mga pagdinig sa kaso hanggat hindi siya kusang sumusuko. Ang Sandigan Bayan 6th Division ang mahawak ng kasong malversation ni Zaldico kung saan siyam na kapwa nito akusado ay nakadetine na. Isinasangkot ang mga ito sa umunay Substandard Ghost Flood Control Project sa Nawan Oriental, Mindoro na nagkakahalaga ng 289.5 million pesos. Ilang kongresista umano ang nakakita sa palitan ng text messages ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Presidential Legislative Liaison Office o PLLO Undersecretary Adrian Bersamin kaugnay ng kickbacks sa bilyong halaga ng insertions sa 2025 budget. Kaya hamon ng makabayan lawmakers sa Office of the Ombudsman at sa Kongreso, imbestigahan ito. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coos. May hawak umanong record si Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste ng palitan ng text messages ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary Adrian Bersamin kaugnay ng kickback sa bilyong pisong halaga ng budget insertions mula December 2024 hanggang July 2025. Kabilang na ang delivery ng nasa 8 bilyong pisong halaga umano ng salapi. Ipinakita umano ang record na ito kina ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice at sa isang alkalde. Para sa mga kongresista, matibay na ebidensya umano ito ng direktang pakikilahok ni PBBM sa flood control corruption scandal. Si Adrian Bersamin, nasa kanya yung mga deliveries ni Bernardo at direktang nire-report niya kay Pangulong Marcos. No? At ang sinasabi nga, merong mga exchanges of communications between Yusek Bersamin and the President. No? Ni-report niya yung pagkakompleto ng 7.112 billion in deliveries. No? Tapos, may acknowledgement ng Pangulo. Okay. Tapos may mga serye ng mga report, no, kung paano gagastusin, hinihingi ang approval, no, ng Pangulo, no. Katulad ng sinabi, ang maraming mga exchanges dito ay nagpapatungkol sa election campaign expenses. Nangyayari ito, at least yung maagang bahagi ng komunikasyon ay nangyayari sa panahon ng campaign, no? From January to March, no? April, May, tuloy-tuloy 'yon. Tumanggi na si Representative Tino na ipakita ang screenshot ng sinasabing text messages. You know, it's better that, for example, Congressman Leviste be the one. Bakit? Because he can explain the provenance of these records. Siya ang mas makakapagpaliwanag kung paano napasakamay sa niya ang mga records na ito. Ayon naman kay Representative Erice, sa bahay umano ni Congressman Leviste sa Batangas gumawa ng affidavit si Adrian Bersamin dahil natatakot maging fall guy. Ipinakita pa umano sa kanila ang CCTV footage ng pagdating ni Bersamin kasama ang mga abogado nito.
Bago ito, iginiit ni Congressman Leviste na higit pa sa Cabral Files, nasa kanya umano ang ebidensyang nagpapakita ng pagtanggap ng kickbacks. Hamon naman ng makabayan lawmakers sa Office of the Ombudsman at sa dalawang kapulungan ng Kongreso, imbestigahan ang ebidensyang ito laban kay PBBM. Dapat imbestigahan ang mga officials na yan, dapat magkaroon ng pananagutan. Hinahamon natin ang Office of the Ombudsman, gayon din ang kapulungan na ito. Nandyan yung committee natin on good government and public accountability, nandyan din ang Blue Ribbon Committee. Itong bagong developments na ito, seryoso at hindi dapat ipagsawalang bahala. Dapat imbestigahan at dapat magkaroon ng pananagutan. Kinukonsidera rin umano ng Makabayan Bloc na sampahan ng kaso ang mga dating Malacanang officials na sangkot sa flood control corruption scandal. Ine-explore natin o pinag-aaralan natin yung pagfa-file ng kaso sa mga sangkot doon sa DPWH, Yusek Bernardo affidavit for example, and yung ebidensyang ito, sinabi din dito na may involvement, no? Ang mga Bersamin, ang dating DBM Secretary Pagdanganan, ang dating si Olivar for example, etc. Lahat po ito ay kailangang ilabas, no, yung kanilang version of their story. Giit naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi bago ang bigyang intriga ang Pangulo ng mga taong nais umano siyang mapatalsik sa pwesto. Wala rin anyang katotohanan ng mga paratang laban kay PBBM. Ligtas ng 1 taon mula sa impeachment si PBBM matapos tuluyang i-dismiss ng Kamara ang mga reklamong impeachment laban sa kanya. Samantalang immune from suit o hindi rin maaaring sampahan ng anumang kaso si PBBM hanggat Pangulo ito ng bansa. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi magkakaroon ng ghost o substandard classrooms sa ilalim ng bagong sistema kung saan isinasailalim na sa mga lokal na pamahalaan o LGUs ang implementasyon ng mga proyekto. Kahapon, sinaksihan ni Pangulong Marcos Jr. ang paglagda sa Memorandum of Agreement ng Department of Education at mga LGU ukol sa pagtatayo ng mga bagong silid-aralan. Sa ilalim ng MOA, ang mga lokal na pamahalaan ang mangunguna sa konstruksyon, replacement, rehabilitasyon at improvement ng mga classroom sa kanilang nasasakupan. Kabilang din dito ang procurement, supervision ng contractors at araw-araw na implementasyon ng proyekto alinsunod sa National Procurement at Building Regulations. Samantalang ang DepEd naman ang tutukoy sa priority schools, magbibigay ng standard classroom designs at technical specification at magsasagawa ng oversight sa pamamagitan ng pag-review ng mga plano, pag-validate ng natapos na proyekto at pagtiyak na nasusunod ang national standards sa kaligtasan at accessibility at kalidad. Ang pondo ng DepEd para sa classroom doon sa lugar ninyo, imbes na idadaan pa sa national government hanggat maaari, basta't kaya naman ng LGU, karamihan naman ng ating probinsya ay kayang-kaya magpatayo ng classroom, ay sa inyo na ida-download ang pondong yan. Formal nang tinanggap ng Pilipinas mula sa Japan ang mga equipment upang makapag-set up ng 5 coastal radar systems na bahagi ng mas pinaigting na security cooperation ng dalawang bansa. Isinagawa ang ceremonial handover kahapon sa Camp Aguinaldo bilang bahagi ng Official Security Assistance Program ng Tokyo para sa Manila noong fiscal year 2023. Nakapaloob sa nasabing coastal radar systems ang radar units, surveillance at monitoring equipment, communication systems at support components na nagkakahalaga ng nasa 600 million Japanese yen o mahigit sa 227 million peso grant. Malaking tulong ang mga kagamitang ito para lalo pang mapalakas ang kakayahan ng Philippine Navy sa pagbabantay sa karagatang sakop ng bansa, gayon din ang pagdetect at pag-track sa surface contacts at pagpapaibayo ng maritime operations.
Nahuli ng Bureau of Immigration ang 2 Chinese nationals na nagpapanggap ng mga Pilipino sa 2 magkahiwalay na operasyon na isinagawa sa Albay at Davao del Norte. Unang naaresto ng mga otoridad si Ju Canhong sa Barangay Bitano sa Legazpi City, Albay noong February 2. Lumabas sa investigasyon na nagpapanggap na Pilipino si Hong para makakuha ng mga government-issued IDs kabilang na ang driver's license at nag-ooperate ng negosyo doon. Sunod namang naaresto ng mga operatiba ng immigration ang Chinese national na si King Zhuangke na nagpapakilalang si Jimmy Reyes mula sa barangay Kwambongan, Tagum City, Davao del Norte. Sinasabing nagkubli si Ke sa pamamagitan ng delayed birth registration gamit ang gawa-gawang pangalan na kalaunan ay kanya ring ginamit para makakuha ng Philippine IDs, makapag-open ng bank accounts at makapag-operate ng warehouse business. Muli namang iginiit ng Bureau of Immigration na isang seryosong paglabag para sa mga dayuhan ang identity fraud. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ang immigration ang 2 Chinese national na nangaharap sa deportation. Ayaw ng patulan ni Senate President Tito Soto ang panibagong pahayag ng tagapagsalita ng Chinese Embassy sa bansa. Sinuportahan naman ng ilang grupo ang Senado laban sa pambabatikos ng Chinese Embassy spokesperson. Mula sa Senado, narito ang report ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, bakit daw ayaw ng patulan ni Senator Soto ang mga patutsada ng Chinese Embassy spokesman? Aga, wag mag-react kapag may tumutulak na mag-react. Ito ang bahagi ng maikling tugon ni Senate President Vicente Soto III sa mga panibagong pambabatikos ng ni Chinese Embassy in the Philippines spokesperson Li Jingpen. Muling bumuelta ang tagapagsalita ng Chinese Embassy laban sa Senado at mga senador. Sa isang pahayag na naka-address kay Senate President Tito Soto, pinuna ni Ji Lingpen ang paggamit ng masasamang salita ng ilang senador habang nasa plenaryo laban sa mga Chinese diplomat. Gayun din ang pag-label ng mga senador sa China bilang isang bully at tinawag pang bad guest o troll farm ang naturang embahada. Dumepensa rin ang Chinese diplomat na hindi nila pinatahimik ang Senado o ang mga senador, ngunit sa halip ay tinatakot ng mga senador ang foreign embassy habang pinapanukala pa niya na ideklarang persona non grata ang Chinese diplomat, kaya ibinalik nito ang tanong sa Senado kung sino ang gustong magpatahimik ng ibang tao. Sagot naman ni Senador Tito Soto, mas nanaisin nito na maging annoying laban sa mga panibagong pahayag na ito ng tagapagsalita ng Chinese Embassy. Nagpakita naman ng suporta ng iba't ibang grupo sa Senado kung saan nagtungo ang mga ito sa harapan ng tanggapan ng institusyon upang labanan ang mga pahayag ng Chinese Embassy. Kami ngayon sa Senado upang ipakita po sa mga senador natin na nandito po kami tumitindig kasama po nila dahil po sa adopted resolution number 37 po para po sa West Philippine Sea. At syempre para po kundinayan ang pambubuli at aggression ng mga Chinese vessels sa ating mga mangingisdang Pilipino po. Aga hiningan na rin ng reaksyon ang iba pang senador kaugnay nga dito sa mga panibagong pahayag ng tagapagsalita ng Chinese Embassy, partikular na yung ilang mga senador na na-address din o na pangalanan din ng Chinese Embassy, kagaya na lang ni Senators Risa Ontiveros at Senator Francis Pangilinan. Ngunit wala pang statement o inilalabas na pahayag ang mga ito sa ngayon. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Nirerespeto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang karapatan ng Senado at ng China na maghayag ng kanilang mga pananaw. Ito ang sagot ng Malacanang nang tanungin kung ano ang reaksyon nito sa pagbatikos ng Chinese Embassy sa Senate Resolution number 256 na kumukondena sa mga pahayag ng Embahada ng China laban sa mga opisyal ng Pilipinas na kumukwestiyon
sa mga hakbang ng Beijing sa West Philippine Sea. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nananatili ang polisiya ng administrasyon sa relasyon sa China na firm but diplomatic. Dagdag pa ng Malacanang, nananatiling matibay ang paninindigan ni Pangulong Marcos Jr. ukol sa usapin sa West Philippine Sea. Ang Pangulo po kasi ay rumirespeto sa kalayaan ng pamamahayag. Kung may kalayaan po ang China sa kanilang pamamahayag, ganun din naman po ang sino man na Pilipino at kung ano man din po ang inihayag ng Senado. Muling magsasama-sama ang iba't ibang grupo para magsagawa ng malawakang kilos protesta laban sa korupsyon kasabay ng pagdiriwang ng ika-40 anibersaryo ng People Power Revolution sa February 25. Nakatakdang ganapin sa People Power Monument at EDSA Shrine ang ikatlong yugto ng trillion peso march laban sa korupsyon at political dynasties sa bansa. Ayon sa Caritas Philippines, nananatili ang kanilang panawagan mula pa noong una silang magsagawa ng trillion peso march. Ang pagpapanagot sa mga sangkot sa umano'y anomalya sa mga proyekto ng gobyerno na siya ring sigaw ng iba pang lalahok sa malawakang kilos protesta. Dineklara bilang isang special working day ang February 25 o ang EDSA People Power Revolution. Ibig sabihin nito, nananatiling bukas ang lahat ng tanggapan ng gobyerno, pribadong kumpanya, maging ang mga paaralan sa buong bansa. Mahalagang panawagan yung pag-amin ng mga mesala at pagbabalik ng perang nanakaw at hustisya, kung anong karampatang parusa dapat magawa yun. Doon mangyayari yung paghihilom. We recognize it's a big ask, It's a special working day. There's a lot people, we all have our different responsibilities, but one of those responsibilities is what goes on in this country, And so we ask people to take that stand on corruption. Tuloy-tuloy ang recruitment drive na ginagawa ng Department of Public Works and Highways. Kaugnay nito, nasa De La Salle University ngayong araw ang DPWH para sa second leg ng kanilang Campus Job Fair Series para sa mga nagnanais maging bahagi ng reformang ginagawa ng ahensya. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jed Neresina live. Jed, ilang applicants ang inaasahan ng DPWH ngayong araw dyan sa DLSU? Ella, ayon kay Secretary Vince Dizon, sa tala nila kaninang umaga, aabot na sa 500 aplikante yung bumahagi dito sa Campus Job Fair na isinagawa ng Department of Public Works and Highways dito sa De La Salle University sa lungsod ng Maynila. At ayon sa kalihim, mas marami yung bilang na ito kumpara doon sa naunang recruitment drive ng ahensya sa Mapua University. Nagsimula ngayong araw ang ikalawang Campus Career Caravan ng DPWH ngayong 2026 na ginanap sa De La Salle University sa lungsod ng Maynila. Gaya ng kauna-unahang Campus Job Fair ng DPWH sa Mapua University. Ayon kay Secretary Vince Dizon, hindi nila inaasahan na dadagsain ito ng mga estudyante maging ng mga alumni ng nasabing universidad. Dito hinimok ng DPWH ang mga kabataan na makiisa sa reforma ng ahensya sa pamamagitan ng isang job fair. Ito ay tugon din sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paigtingin ang integridad at linisin ang hanay ng DPWH. Sa naging talumpati ni Secretary Dizon, ibinahagi niya sa mga aplikante ang kalagayan ng ilang infrastructure projects sa bansa, partikular na ang mga kalsada, tulay at iba pang daan na sira-sira. I wanted to show you this because if you decide to join us, you need to be the part of the solution to erase that. Kailangan nating baguhin yan. It's not going to be easy. It's not going to be overnight. It's gonna take years. So we need you to change that. It's gonna take time. It's gonna take a lot of hard work from all of us. But we've got to start now. Pero
Personal na hinikayat ni Secretary Dizon ang mga kabataan, partikular na ang mga inhinyero na makiisa sa pagbuo ng mga dekalidad na proyekto at tumulong sa pagpapatayo ng mas marami pang infrastruktura sa bansa. Bukod sa engineers, pinuksan din ng ahensya ang mga bakanteng posisyon sa Accountancy Department. Kabilang sa mga ito, ang Accountant 1 at 2, gayon din ang Administrative Officer 1, 2 at 5. Ella, kasunod nga dito sa Campus Job Fair ng De La Salle University sa lungsod ng Maynila. Ayon kay Secretary Dizon, inaasahan na sa February 23 ay magtutungo ang DPWH para magsagawa ng another recruitment drive sa Batangas State University. At inaasahan naman sa buwan ng Marso ay magtutungo ang ahensya sa Bulacan State University. Ayan muna update, balik sa inyo, Ella. Maraming salamat, Jed Neresina. Inilunsad ngayong araw ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms ang unang public consultation kaugnay sa anti-political dynasty measures. Isinasagawa ang public consultation sa Carmona City sa Cavite upang talakayin at alamin ang pananaw ng taong bayan kaugnay sa panukalang wakasan ang political dynasty sa bansa. Ayon sa mga mambabatas, dinala nila sa labas ng Kongreso ang pagdinig dahil malinaw nila ang nakasaad sa saligang batas na ang soberanya ay nagmumula sa taong bayan. Isasagawa ang nasabing public consultation sa iba't ibang panig ng bansa. Inirekomenda ng Department of Information and Communications Technology ang pagkakaroon ng maraming validators na magbabantay sa magiging resulta ng eleksyon sa bansa. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, isa ito sa paghahanda para sa nalalapit na 2028 national and local election sa bansa. Narito ang report ni Benedict Samson. Inaayos na ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang ilang preparasyon na makatutulong sa Commission on Elections o COMELEC para sa 2028 national and local elections sa bansa. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, kasama sa ginawa nilang pulong ng COMELEC Advisory Council ang paglaban sa matatanggap na political fake news. Yung mga ginagawa natin ngayon, makakatulong to sa mas maginhawang eleksyon sa 2028. So tama kayo, every election para mag-shoot up siya eh. So kaya ngayon pa lang, yung mga truth validators, yung mga kasama natin na can be trusted to provide the right political news and the right election outcome, etc., inaayos na natin. Dahil ayaw natin na 2027 pa natin ikrakram yan, maiksi na yung panahon. Bilang karagdagang puwersa kontra fake news, inihikayat ng kalihim ang pagkakaroon ng maraming validators na tutulong na rin sa pagbabantay ng resulta ng eleksyon. Dagdag pa ng kalihim, magandang halimbawa rin ang integrity chain mula sa pribadong sektor na siya namang magagamit ng publiko sa pagmamonitor ng kasalukuyang estado, dokumento at halaga ng ibinayad sa isang proyekto ng gobyerno sa ilalim ng Department of Public Works and Highways. Doon sa transparency server, in the next election, dapat may mga ganun din time validators na mas marami. Ngayon meron naman the political parties and the media. Ako ang i-recommend ko, damihan natin para mas maraming nakatutok doon sa bilangan, mas maganda. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Apat na aitang centenarian sa Tarlac ang pinagkalooban ng tig-100,000 piso na centenarian cash gift ng National Commission of Senior Citizens. Ang katutubong centenarians ay sina Orlando Sumawang, 106 years old, Brigido Capiz, Rodriguez Tariosa at Milagrosa Miring Tariosa na mga kapwa 102 years old. Ayon sa NCSC, nitong February 9 lamang nila natanggap
ang aplikasyon ng mga AITA at endorsement letter mula sa LGU. Pero mabilis ang kanilang pagtugon, alinsunod na rin sa Expanded Centenarians Act, kung saan maaari nang makapamili ang mga grantees kung cash o sa bangko idadaan ang kanilang centenarian grant. Una nang napaulat na hindi umano makakatanggap ng centenarian cash gift ang mga AITA dahil sa pagiging overaged. Promoted na sa mas mataas na posisyon ang 306 na guro sa Negros Occidental. Karamihan sa kanila ay mga Teacher 1 at magiging Teacher 2 hanggang Teacher 6. Ang mga Teacher 2 naman ay magiging Teacher 6 at Teacher 7. Batay sa Expanded Career Progression System ng Department of Education, ang mga teachers at school heads na nakaabot sa itinakdang qualification at professional standards ay maaaring ma-promote. Ito ay bahagi pa rin ng kanilang career at professional development. Ang listahan ng mga promoted na guro ay isinumite na sa Department of Budget and Management para sa salary adjustment. Kinilala ng mga pulis sa Canada ang suspect sa mass shooting sa isang paaralan sa Tumbler Ridge na si Jesse Van Roetselar, 18 taong gulang at natukoy na may issue sa mental health. Ayon sa Royal Canadian Mounted Police, nagpakamatay ang suspect matapos ang insidente na ikinasawi ng 9 na individual. Sa investigasyon, lumabas na una umanong pinatay ng suspect ang kanyang ina at kapatid sa bahay bago nagtungo sa paaralan kung saan nasawi ang isang guro at ilang mag-aaral. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang motibo ng madugong krimen. Nagbabala si Taiwan President Lai Ching-te na maaaring ang mga karatig bansa tulad ng Japan at Pilipinas ang susunod na maharap sa banta kung tuluyang sasakupin ng China ang Taiwan. Sa isang panayam, iginiit niyang magiging mas agresibo ang Beijing at maapektuhan ng kapayapaan at katatagan sa Indo-Pacific region kung magtatagumpay itong makuha ang Taiwan. Tiwala rin sila na maipapasa ng parlamento ang karagdagang $40 billion na pondo para palakasin ang depensa ng bansa, kabilang ang pagbili ng armas mula sa Estados Unidos. Dagdag pa niya, naniniwala siyang mananatiling kakampi ng Washington ng Taiwan at hindi ito gagawing bargaining chip sa pakikipag-ugnayan sa China. Pangungunahan ni US President Donald Trump ang isang summit para sa mga leader ng Latin America sa Miami sa March 7. Ayon sa isang opisyal ng White House, inanyayahan ang mga leader mula sa Argentina, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Ecuador at Honduras para sa nasabing pagpupulong. Ang hakbang ay bahagi ng pagnanais ng administrasyon na palakasin ang ugnayan sa rehiyon lalo na sa gitna ng geopolitical conflict at mapag-usapan ang iba't ibang issue gaya ng usapin sa kalakalan at seguridad. Hindi pa isinasa publiko ng White House ang detalyadong agenda sa pulong at ang opisyal na listahan ng mga dadalo. Pumanaw na ang Hollywood actor na si James Van Der Beek sa edad na 48 matapos ang mahigit 2 taong pakikipaglaban sa colorectal cancer. Inanunsyo ito ng kanyang asawang si Kimberly sa mismong official social media page ng aktor. Si Van Der Beek ay nakilala bilang si Dawson Leary sa 90s TV series na Dawson's Creek kasama ang aktres na si Katie Holmes. Bukod sa kanyang asawa, naiwan niya ang kanilang 6 na anak. Puspusang ensayo at paghahanda na ang ginagawa ng Bureau of Fire Protection para sa nalalapit na pagbubukas ng UNTV Volleyball League Season 4. Muling sasabak sa hard court ang BFP Lady Firefighter sa darating na February 22 at handa nang ipamalas ang disiplina at teamwork sa paglalaro. Narito ang report ni Mia Alonzo.
Sa tingin po namin na coaches, sa management, nasa 80% na po yung mga players natin kung gaano sila kahanda sa loob ng court. So, more on chemistry na po kasi yung ginagawa namin ngayon. Pawis at determinasyon ang bumabalot sa ensayo ng Bureau of Fire Protection Lady Firefighters habang papalapit ang pagbubukas ng UNTV Volleyball League o UVL. Sa bawat palo, receive at block, ramdam ang intensity ng koponan. Kitang-kita ang agresibong depensa at organisadong opensiba. Patunay na seryoso sila sa kampanya para sa kampyonato. Ayon sa head coach na si FO1 Efraim de Maculangan, hindi madali ang pagsabayin ng tungkulin sa serbisyo at ang matinding training. Kaya naman focus na muna sa ensayo ang ahensya. Kasabay ng pinatitingkad na disiplina at kondisyon upang mas maitaas pa ang antas ng kanilang laro sa liga. Ngayong Season 4 ng UNTV Volleyball League, isa sa target ng koponan ang pagpapalakas sa chemistry ng bawat player para sa mas maayos na koordinasyon at eksekusyon sa loob ng court. So napaka-importante po ng chemistry kasi diyan sila nakakabuo ng tiwala sa loob ng court sa mga kasama nila. So doon ang tinatawag na amo yan. Doon sila nagkakaamo yan sa loob ng court. So alam nila kung ano yung bigay ng set, ano yung gaano kalakas yung service, ano yung kalakasan nila sa pag-block, sa pagdepensa. So nandun nabubuo yung chemistry po ng mga player. May ilang bagong mukha rin sa lineup ng BFP na inaasahang magdadagdag ng bilis at lakas sa laro. As a new player po, unang challenge po sa akin is I am from a civilian and syempre po uniform personnel po tayo ngayon. Yung disiplina po talaga ini-imply po natin yan sa team po. At the same time po, sa sarili ko po yung goal ko po is mag-improve talaga at makatulong po talaga sa team kasi po yun po talaga yung gusto ko na makatulong po na mag-champion po talaga yung team. Noong nakaraang season naman, tinanghal na MVP ang isa sa kanilang players na si FO3 Gang Abellana na isang rason din kung bakit todo ang pagsisikap ng BFP Lady Firefighters sa paghahanda. Last na lang din po yung mga yung mga nakuha namin ng mga awards. Basta isa lang yung goal na makuha kung ano yung karapat-dapat and kung ano yung goal ng lahat. Kasi di lang kami naglalaro para sa Patman, naglalaro kami for charity po. And may matutulungan kami and mapapasaya din po. Samantala, bukod sa kompetisyon, layunin ng UVL na palakasin ang camaraderie at suportahan ang mga advokasya ng bawat grupo kung saan ang paglalaro ay para din sa charity at community causes. 10 koponan ang maglalaban-laban ngayong taon, kasama na dyan ang AFP Lady Gunners, Comelec Suffragettes, DFA Emissaries, NHA Home Masters, PhilHealth Health Insurers, PNP Lady Patrollers, ang mga bagong koponan ng DENR Lawin Spikers, MMDA Lady Spikers, Pag-ibig Lady Smashers. Kaya naman hindi dapat palampasin ang pagbabalik ng aksyon sa volleyball. Magbubukas ang Season 4 ng UNTV Volleyball League sa February 22 sa PhilOil Arena San Juan. Samahan ang mga koponan ng public servants at abangan ang matitinding laban sa court. Let's go, BFP! Let's go! Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Kolosas, Kapitulo 4, versikulo 2, na nagsasabi, manatili kayong palagi sa pananalangin na kayo'y magagpuyat na may pagpapasalamat. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.